Hi guys! Welcome back again to my channels, and this is Kagabay, it's Mace Gabay. So welcome back to our channel kung saan nagbibigay tayo ng mga experiences natin na ating naranasan bilang isang small content creators or small YouTubers. Sa video ito po guys is ipakita po natin guys kung ano po yung mangyari kung nakapag-purchase po tayo sa Shopee app ng item na hindi po tayo satisfied. So, bali po guys, meron po talaga siyang mali or yung order nyo po isakto naman based doon sa presentation nila sa kanilang item. But then yung dumating po dito sa atin guys is maliit po. So, sample po guys, ito po yung nangyari sa akin. So, nag-order po ako guys ng ating bulb. So, bali ang description po doon sa item guys is 9 watts. So, pag 9 watts po guys, malakas na po yun. Yung light noon is malakas na malakas. So, umorder po ako. And then, after that po guys, na-receive ko yung item. Tinatry ko po guys. So, tinatry ko po yung item but maano po siya. So pag open ko po, so dapat pag open niyo po guys, ito po yung dapat gawin niyo po guys. Pag ano po, nag-order kayo. Mag-video kayo sa pag-unboxing ng inyong item. Tapos pag meron po kayong have you noticed na parang hindi ka po satisfied sa item niyo po, at least meron po kayong proof sa pag-open niyo po sa inyong order. Now, kung nangyari na hindi talaga kayo satisfied, make it differentiate or bigyan nyo po ng dahilan kung bakit nagiging different. So, sample dito sa aking item, 9 watts. So, nag-compare ako ng 5 watts na bulb. So, yun po ang in-explain ko. So, and then after, meron akong video doon sa na-order ko na 9 watts at meron din po akong video doon sa 5 watts para po ma-determine ng seller kung ano yung nangyari sa inyo pong order. Now, meron na po kayong proof. I-click nyo po yung item dito. So, mag-request po kayo ng refund. Now, as nangyari sa akin po dito guys, okay, so i-describe ko po muna kung ano po yung pwede natin gawin, okay? So, sundan lang po yung video. Meron po tayong sample kung paano ko po siya process para meron din po kayong reference kung mangyari man sa inyo. Kung meron defective, gusto niyo nang i-refund yung item niyo po. So, ipapaliwanag po natin dito, okay? So, sundan lang po yung ating process sa pag-request ng refund po guys, okay? So, una po guys is on the application sa Shopee. And then, pagkatapos login po muna. And then after, makikita nyo po yung merong tao logo. So, once na-click nyo po ito, so yun to po yung inyong account. Sa my account, so first is, click nyo po yung receive item kasi yun po yung na-receive nyo po. But yung nakikita nyo po guys is na-process ko na po ito. So, i-revise ko na lang or i-reverse ko po muna. So, dito sa receive, then after na-receive, process nyo po yung refund. So, pag na-refund nyo na po, ito na po yung mangyayari. So, dito nyo po makikita sa return and refund. So, balik tayo sa process po guys. So, ito po yung process, okay? So sa process po natin ng request refund is upload po natin yung ating mga proof of evidence. So, yung pag-unboxing natin sa ating item, so i-upload natin dito. Once is yung pag-unboxing nyo po sa inyong item. And then also picture, maximum of 3 to 6 images yung pwede natin i-upload. And then also, dapat yung inyo pong MB sa inyo pong ma-upload is 100 MB. Ngayon, after that po guys, kinakailangan po natin details yung mga nangyari. And also, i-add natin yung bank information dito. Ililink natin yung payment method po natin kung saan po ipapasok yung pera kung na-successful refund po ng ating reseller. And then after that po guys, so syempre guys, make sure na correct yung inyo pong account number sa bank nyo po na nilink nyo po dito sa Shopee pag nag-set up kayo ng bank account para po makuha talaga natin yung pera na refunded. And then, sige po. So, tapos na po natin ma-refund. So, after po dyan malink guys, kinakailangan may verification na sa inyo po talaga yung bank. So, alam nyo na po yung gagawin dyan. Verification, and then para ma-authenticate na
kayo po yung may-ari doon sa bank. And then after, so, pagkatapos, i-click po natin yung submit. So, once na-submit na po guys, wait po muna tayo. I-double check nyo po muna bago natin i-click yung submit. Make sure na wala po tayong nakaligmataan na kinakailangan sabihin sa reseller para ma-approve ang ating request for refund. Kasi sayang naman po. So, okay. And then dito, kinakailangan natin i-input yung ating email. Dito po, makipag-communicate yung reseller natin dito para ma-approve. At any case po guys, merong disapproval or merong offer si reseller, dito natin marireceive, dito natin makukuha yung mga information. So dito kayo bali ito po yung messenger kumbaga. So, input mo muna natin yung mga information po natin, email address, and then tsaka i-confirm. And then click submit. And then after ma-submit po guys, wait po tayo ng 3 to 5 banking days po para ma-approve nila. But on my case po guys, pagka 1 day lang po, nag-response na sila. Bali may offer sila na 29 pesos. So sabi ko hindi pwede kasi 129 yung aking na purchase tapos 29 pesos lang. So, yun. Then after ma-submit guys, meron dyang pick up or drop off. So since sa province po kami guys, pick up po siya. So mag-arrange po kayo ng pick up date. Pero actually guys no, yung item po talaga is hindi pinick up ng ating express or yung logistic na napili natin. So nag-iintay ako ng ilang araw hanggang ngayon guys, andito pa po yung ating item, hindi pa po na po. So after ma-set up nyo po guys, dyan na po i-click nyo po. So dito makikita yung mga status ng inyo pong refund. And sa akin din po guys, after ko po nag-wait, hindi po ako nag-approve doon sa 29 na offer nila. So, bali, nag-process. And then, after pag-process po, guys, ito na po yung makikita natin. So, pagkatapos and the next day, chinek ko po yung status ng ating refund request. And then, click refund. So, refund in progress pa po. Pero yung pera po, guys, is pumasok na doon sa ating bank, which is refunded na. But, sa system, hindi pa po siya pending process lang po. Pending process, pero nandiyan na po natin ang pera. But, yung item po guys is hindi pa po na-pick up ng ating logistic. But anyway po guys, pwede po natin siya so, depende na po sa logistic kung kunin niya po dito. Okay? And then after po guys, so syempre, na-receive naman natin yung refund, process po tayo dito ng how would you rate refund request experience. So, dapat i-rate natin kasi maganda naman yung service ng isang reseller. So, dito po natin siya i-rate. So, lalagyan po natin siya ng 5 kasi okay naman. Okay naman po yung pag-process niya pa. And then, ayan. So, bali 23 ko po siya na-process. July 23, tapos nag-refund yung pera sa 24. So, ayan po guys, okay? Subscribe, mag-like, mag-comment at i-click yung notification bell doon sa ating YouTube channel para updated po tayong lahat. Maraming salamat po.